Good morning sa inyong lahat mga kababayan. Good news! Ha? Didingin na po ng Kamara o magkakaroon na po ng investigation. Okay? In aid of legislation para ho doon sa mga sa mga fake news vloggers na ang tawag pala nila rito ay narcotics. Narco vloggers. Oh my God. 'Di ba? Ah, Eto, sabi rito the House of Representatives will probe vloggers who are allegedly spreading fake news to malign the Quad Committee. Panel Chairperson Robert Ace Barber said on Sunday. Yan. Kaya natin sinasabi na kailangan magkaroon ng regulatory framework para itong mga vloggers na ito hindi umaabuso. Correct. At dito naman po sa sa ABS-CBN, sabi rito, House probe on trolls, narco vloggers. So iba ho yung mga trolls, iba pa yung mga narcotics vloggers. Ibig sabihin, ito po yung mga timbangag ng mga binabayaran po ng mga ng mga drug syndicates. Yan. Sabi diyan, set to begin next month. Naku, February po, mga kababayan. Magkakaroon na ho ng hearing para sa kanila. Ang tanong po nga lang po rito mga kapatid, kasi syempre, hindi ko sinasabing DDS yan Hindi ko sinasabing sila yan. Ang binanggit po rito malinaw. Mga vloggers ng mga drug lords. Ayan mga vloggers, madami, plural. Nino ho ng mga drug lords, narcotics. At saka po yung mga trolls, yung mga namumuisit. 'Di ba? Yung mga mahihilig mag-fake news, manginis, manira, yan po ang isasalang po nila. Sabi niya rito, itong investigation na gagawin natin, gagawin ng TRICOM, hindi po Quadcom Again, hindi po Quadcom, TRICOM, 3 committee lang. Ang layunin nito ay magkaroon ng panukalang batas, di ba? Yung magkakaroon ng regulatory framework nga sa paggamit ng social media. Tama. Wala po tayong pinipigilang gumamit ng social media. Anybody can express what they want to say. Correct. Di ba? Yan ay freedom yan Nandun yan sa Constitution natin na sinasabi nga ron, walang dapat na ipasang batas, mapanukalang batas. No law shall be passed abridging the freedom of expression. Ang sabi doon. Pero alam naman po natin na lahat po ng mga karapatan na guaranteed ng Constitution natin ay may limitasyon. Di ba? Sabi niya rito, wala pong curtailment ng freedom of speech. Ang gusto lang natin, yung gagamit ng digital space ay dapat maging responsable pa rin. Doon naman po, tama po yun. Para kung natututong mag-research, para hindi po alam sabihin ng mga followers, bangag. Tapos yung isa naman, bangag. Ay na, pag pinagtabi-tabi mo, mukhang engot na lang, Bangag. Anong issue ngayon? Bangag. Bobo ka. Haba ng pinaliwanag, Ganda-ganda ng paliwanag. Pinaghirapan. Tapos ang comment, bobo. Bobo ka. Tayo mo, ano po yung bobo ka? Adi ka. Sorry, Joseph. Eto pa. Sabi niya the congressman likened it to journalists having practices for writing stories. We should have responsible blogging. Diba? Dapat po ibig sabihin responsible blogging, i-adapt yung code of ethics ng press. Okay? Hindi naman pwede yung magkalat tayo ng fake news para lang ikasira ng May kumikita nabigyan daw po sila ng information, may nagpopondong sindikato sa Pogo at sindikato ng droga na mula sa China. Uy, naku po! Sino ho kaya yan yung tawag dito, yung mula po sa sindikato daw mula sa China. Nako. 'Di ba? Sipin niyo kahit na natumira na sa lansangan. Tuloy-tuloy pa rin sila. Kahit na obvious na hindi na po sila talaga nagre-research, tira pa rin. Pag tinanong mo, explain mo nga itong isang topic na to, tong issue na to, sabihin sa'yo, tangin mo, lumayas ka rito! Bangag ka! Magnanakaw yung boss mo! Pina-explain mo lang, 'di ba? Tanungin mo lang, ano po yung topic nyo?
Totoo po kaya yan? Oh, ayan, nagtatanong. Nagtatanong mga kababayan. Ayan po. Ayan po. Di na alam yung sasabihin. Utrag sa buhay na to. Ay, nako. Ano ba? Number 1 ba si Badong? Nako. Ano kaya? Siguro kahit hindi ako i-invite ng Congress dito sa bahay, ilalive ko yan. Ang tanong na lang po sa mga yan, how's the feeling? How's the feeling na kayo naman ang binavlog? Hindi ho, eto na lang ang tanong dito eh. Sabi ng iba kasi, hindi, DDS yan eh. DDS yung mga vloggers na yan. Ang tanong ito po, mga kababayan, sagutin niyo po ito with all honesty. Sila po ba ay magti-take ng oath? At paninindigan ba nila na sila'y magsasabi ng katotohanan at tanging katotohanan lamang? Kapag isinalang sila dyan? Diba? Siyempre ho, fake news yan eh. Fake news peddlers. Gaya ni Jason Sa. Ang tanong, kapag sila po ba ay may maisa-cite in contempt ng Kongreso? Kasi kapag ka-fake news peddler ka, hindi ka pwedeng magsabi ng katotohanan or else masisira ang reputasyon mo. So kailangan magsinungaling ka pa rin. You must lie to your teeth. Diba? And to your nose, ears, and eyes, and skull, and skeleton. Diba? Dapat panindigan mo yon hanggang kaibuturan. Tagos. Diba? Na magsisinungaling ka. Kasi nga, isa kang dakila at certified na fake news peddler. Ang tanong, pag na-cite in contempt ba sila sa pagsisinungaling, meron po kayang Sara Duterte na pupunta dyan, tapos magdadrama para sila maialis sa custodial center, custodial center ng House of Representatives. Meron kayang magmamalasakit sa kanilang amo nila. Wala hong piyansa yan, putragis. Diba? Balita ko, mahina pa internet dyan. May libreng internet sa Congress, pero hindi sila makaka-avail. Di ba? Paano sila makakapag-vlog? Patay tayo, paano kita niyan? Diba? Ang tanong, magpakita kaya tong mga to? Di ba? Yung nga ang tanong ko doon magsisinungaling ba sila o magsasabi ng katotohanan? Siyempre, tatanungin yan. Nakarating sa amin na may nagpopondo sa inyo. Sino yon? Galing sa Pogo. Di ba? Ituro kaya nila si Harry Roque? Di ba? Ituro kaya nila yung mga tropa ni Duterte? Galing sa droga daw, from China. Turo kaya nila yon? Di ba? Siyempre, pagka hindi po nila, sabi nga ni Marivic, marami ang mako-content sigurado. Diba? Kasi magsasabi ho ng katotohanan, nakakahiya yun. Diba? Nakakahiya yun. Sipin mo, isa kang fake news peddler, pinatawag ka sa Kongreso, tapos nagsabi ka ng katotohanan, patay kang bata ka, ayun, mag-iimbok-imbok. Diba? Imbok-imbok doon. No? I invoke my right, diba? Against self-incrimination po, Your Honor. Yung po sasabihin nila ron, no? Fake news peddler ka ba? Dapat pagka gano'n, sagot po nila, yes! And I'm proud to say, I am. Di ba? Pag sinabi nila na, Your Honor, I invoke my right, I invoke, I invoke my right to remain silent. Tanginang yan. Hindi pala kabisado yung sasabihin, no? So, dapat may dala kayong cellphone. Basahin nyo rin. Sandali, Your Honor, Lobat. Hindi pa, nag-on pa. Kay Your Honor, I invoke my right against, nakabasa rito? I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Puro imbok-imbok. Diba? Maiinis niya si Paduano. Paano yun? I invoke my right to keep quiet. Pero invoke lang talaga ang gagawin ng mga yan. Diba? Walang kwenta pala. Pangit pala i-cover yan. Puro imbok-imbok.
Hindi, alam niyo kung kailan ho magsisimula na yung pagdinig? Ito, sabi rito, he said the first hearing schedule will be either be on February 3 or 4. Nako, malapit na ho. Mga 2 linggo na lang. Oh. Hindi po maiimbitahan yan si ano si Maharlika. Hindi, hindi. Malayo siya eh. Sayang nga eh, no? Malayo. May lalabas ba na ano Grijaldo 2.0? So, what you're trying to say, hindi kasi pagka may panukalang batas po laban sa fake news peddler, kung ang Senado magkakaroon ng ganyan rin hong committee hearing yan. 'Di ba? Oh. Pagka nagkaroon din sila ng committee hearing nila, yung tinatawag na public hearing, nako, kung ayaw nila mag-investigate, ang mangyayari po diyan, nandiyan si Bato de la Rosa. 'Di ba? Magsabi kaya si Bato, ano na naman? Mag-imbok-imbok ka na naman ang sasabihin mo. Nung galit siya nung kay Kalbo, 'di ba? O nag-aano, kay Kalbo ba 'yon? Basta nagalit siya noon eh. Ay, hindi sa mga marami pala yung sa kay Digamo, yung kaso noon na inimbestigahan nila. Pag meron nag-i-invoke, mag-imbok-imbok ka diyan. 'Di ba? So yung mga nandito sa Pilipinas, marami naman dito ang maiimbestigahan nila, pwede nilang ipatawag. Oh. 'Di ba? Alin lang yan, sabi na, I invoke my right to remain quiet, I invoke my right to remain silent. Yung medyo may aral, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. 'Di ba? Ganon. So dapat po pag pumunta sila diyan, dala-dala na nila yung kanilang mga gamit. Tama ho, 'di ba? Meron na silang luggage. Nandoon na yung mga tapalodo, toothbrush, lahat yung mga personal belongings nandoon na. Para ho pagkakulong, parang yung sa Senate dati, i-contempt ka namin. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? Yung kay Morales? Sabi yung ganyan, no? Okay lang po, Your Honor. Naka-ready po ako eh. Andiyan na nga yung mga gamit ko, andiyan yung bag ko. Ay, nako. Yan, si Picoy, di ba? Si Picoy yun eh. Dapat gano'n, naka-ready na sila pagpunta dyan. So, abangan po natin. Hindi, alam niyo kasi ganito, to be serious naman, dapat po talaga magkaroon ng regulasyon din. Di ba, hindi naman kasi nga absolute yung freedom of expression, yung free speech. Hindi po hindi naman po yan ni absolute. Dapat po, pwedeng gumamit ng SOCMED, pwedeng mag-express ng sariling opinion, pero hindi po dapat ito batay sa fake news. Hindi po ito dapat libelous. 'Di ba? Lalo na ho ang vlogging. Si Mr. Sasot, hindi ho mai-invite yan, nagtatago yan eh. Mukha nasa somewhere else na naman eh. 'Di ba? Ganyan eh. Yan yung mga yayamaning mga vloggers, mga influencers. Para sa akin talaga dapat lang magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pananagutan, 'di ba? Sabi nga walang tunay na kapayapaan kapagka walang pananagutan. At kita niyo naman gaano naman karabids yung mga 'yan, 'di ba? Kahit na wala basta makapanira lang, okay lang sa kanila. Wala silang pakialam kahit na sila po ay mapahiya kapagka na-debunk. It's okay para sa kanila, walang problema doon. 'Di ba? Alam niyo yung regarding dun sa bayad, sabi nga ho ni ako naniniwala ako may 7 million eh. Hindi ko lang alam kung monthly or yearly. 'Di ba, ang nagsabi nito ay si Senator JB Ejercito Estrada. Ang sabi ni JB, yung mga yan daw ho, meron daw may sahod raw yung mga yan nasa tawag dito, nasa 7 million. Ang kinikita nila. Kaya naman pala ganadong-ganado. Yun nga lang na si Jay Sonsa. 'Di ba? 1 million a month. Kita nyo naman, grabe ka rabids. Kahit na masira na ang kanyang reputasyon. 'Di ba? Mahirap yatang tanggihan. Mahirap yatang mawala ang 1 million a month. Lagyan ng batas, ipakulong ng di pamarisan. Correct. 'Di ba? Pwede naman kasing kasuhan ng cyber libel yung mga 'yan. O libel ganyan kapag naka-print yung kanilang paninira. 'Di ba? Pwede naman ganoon eh.
Kaya lang ito, mukha hong mas pagbibigatin ang tawag dito, ang kanilang parusa. At saka pag sinabi po nating regulation, so ibig sabihin, affected po dito ang social media platforms, si YouTube, si TikTok, si Facebook. Paano ho yun? So kung ano ho yung magiging batas natin, ang mga resulta nitong pagdinig na to, ay irerespeto po ito ng Facebook. Pwede nang mag-complain, sasabihin, this is a clear violation of the Philippine law, the Republic Act, ganyan, ganyan, ganyan. Oh, since kinikilala nila yung mga batas natin, then iti-take down nila. Yun po yung ibig sabihin dito ng pagkakaintindi ko lang ng purpose ng pagdinig na to na magkaroon po ng regulation. Kasi kung kakasuhan lang, meron ng mga batas tayo eh. Meron tayong cyber libel. Diba? Kompleto yung ano natin, yung mga batas natin para diyan, protection sa mga mamamayan. Oh, laban dito sa mga mapanirang trolls. Ngayon, itong matindi nga, itong narco vloggers na inatake nila noon, etong Quadcom. Sinisira nila yung integrity ng institusyon. Sabi, 1 million a month. Kahit masira pa ang reputasyon, bira lang ng bira kahit peking balita na. Correct, di ba? Kaya nga magdidemanda si General Torre. Didemanda niya si Jason Sa. Kalokohan eh. Tsaka nito ni Jun Abines, pinalitaw na na-hospital siya. Sabi niya naman una, sinakyan niya lang na-hospital lang, pumugi na. Kaya lang dahil nga po sa too much inconvenience na mga nagpapadala ng mensahe sa kanya, nag-aalala, di ba yung perwisyo na yon, doon siya magkakaso na. So pwedeng libel or pinaka-suitable pong kasong isampa niya is unjust vexation. Yun ang doon or harassment, depende yan. Pero tingin ko unjust vexation. Pasok doon kasi naasar ka eh. 'Di ba? Pwede rin naman ang harassment kasi grabe na yung ginawa sa kanya. Oo. Sabi ni Mr. Somebody, I can't imagine how they answer questions in Congress. Comedy hearing yan pag may mga didi shits pinatawag. Kaya nga po, sarap talagang tutukan yan. Grabe. Tulad ngayon, sabi niya, blankong budget na pinapakalat ng mga DD shits. Nagkalat na at may naniniwala pa din, di ba? Kaya kailangan talaga may regulasyon. Pag post nila, pag question, they have to defend it. Diba? Sasagutin nila si YouTube o si FB o si TikTok. Why this video should not be taken down? Diba? Why should we not take down your channel? Ganon. Hey, Maestro Paul TV, magandang hapon sa iyo. Shoutout kay Prof. Thank you so much sa gulay. Okay? So, iwan muna natin ito mga kababayan, itong ating topic na ito. Abangan natin sa February 3 or 4 ang kanilang pagdinig sa mga fake news peddler